Catherine Bernardo versus Andrea Brillantes. Sino ba sa kanila ang mas the best? Sa puso ni DJ, uy issue. Sa bidyong ito, aalamin natin ang comparison ng kanilang edad, height, net worth, achievements, social media, and my personal opinion. Yun sa tingin ko kung sino sa dalawa ang mas better. And sad to say, wala akong makitang vital statistics nila. Sorry guys. And dumako na nga tayo sa actual na comparison. Ang angas ng kidlat, di ba? Age. Si Catherine Bernardo ay kasalukuyan 27 years old at pinanganak siya noong March 26, 1996. Si Andrea Brillantes naman ay kasalukuyang 20 years old and pinanganak siya noong March 12, 2003. Uy, parehas March yung birthday nila and mas matanda si Catherine ng 7 years. Konting trivia muna tayo. Sa 27 years old daw, ayon sa nabasa kong article, ay ang ideal age para magkaroon ng anak. And ang 20 years old naman ay kailangan pa ng pirma ng magulang kung siya ay kakasal kasi ang pinaka-age ng hindi na kailangan ng consent ng magulang ay 21 years old. And si Daniel Padilla nga pala ay kasalukuyang 28 years old and pinanganak siya noong April 26, 1995. Height. Parehas nga pala silang 5 feet and 2 inches. At ang karaniwang height ng isang Filipina ay 4'9 and 5'1. And si Daniel Padilla nga pala ay 5 feet and 11 inches. La, bakit lagi ba siyang kasama? Net worth. Gaano sila kayaman? And nagulat talaga ako, sobrang yaman nila. Ang net worth nga pala ay your assets minus your liabilities. Si Catherine Bernardo ay may net worth na $145 million na pag kinonvert sa peso ay 8 billion and 46 million pesos. Kahit 46 million pesos nga lang, okay na sa akin eh. Sa kanya, 8 billion. Siya lang ang aking gusto. Si Andrea Brillantes naman ay may net worth na $4 million or 222 million pesos. For comparison, ang average Filipino net worth ay $14,500 or 804,663 pesos. In comparison, need mo itong i-multiply ng 10,000 para pumantay sa average net worth ni Catherine Bernardo. And need mo naman itong i-multiply sa 276 para pumantay sa net worth ni Andrea Brillantes. So yeah, mas mayaman si Catherine kaysa kay Andrea. Dumako naman tayo sa mga achievements nila. Si Catherine Bernardo ay binansagang box office queen of her generation dahil siya lang ang only Filipino movie actress of 2010 na earning over 3.8 billion pesos at the box office. Siya ang only Filipino actress with 2 films earning more than 800 million each. Si Andrea Brillantes naman ay tinaguriang Gen Z Queen dahil siya ay one of the widest following across all social media platform among Filipino personalities. She is the most followed Filipino celebrity in TikTok and is the 5th highest paid Filipino celebrity on Instagram. Guys, ang angas ng title nila, no? Sana all queens. And dumako naman tayo sa social media nila. Sino bang mas maraming followers? Sa YouTube, si Catherine Bernardo ay mayroong 4,050,000 subscribers. And si Andrea naman ay may 4,100,000 subscribers. Lamang lang si Andrea ng 50,000 subscribers. Ibig sabihin, sa YouTube, mas marami ang subscribers ni Andrea kaysa kay Catherine. Dumako naman tayo sa Instagram. Si Catherine Bernardo ay mayroong 18,200,000 followers. Si Andrea naman ay mayroong 13,900,000 followers. Lamang si Catherine Bernardo ng 4,300,000 followers kesa kay Andrea.
Mas maraming followers sa Instagram si Catherine kaysa kay Andrea. Dumako naman tayo ngayon sa TikTok. Si Catherine Bernardo ay mayroong 879,700 followers. Wala pang 1,000,000. Si Andrea naman ay mayroong 19,700,000 followers. Higit kumulang na 18 million ang lamang ni Andrea kaysa kay Catherine sa bilang ng followers. Grabe ang lamang, di ba? Pero sabi ko nga kanina, si Andrea ang most followed Filipino celebrity on TikTok. In conclusion, lamang si Catherine sa Instagram, pero lamang naman si Andrea sa YouTube at TikTok sa dami ng subscribers and followers. So panalo si Andrea dito, dalawa ang kanya eh. Ang next and final comparison natin ay yung mga hindi nabanggit kanina, pero ito ay aking mga personal opinion lamang. Umpisahan natin sa beauty. Para sa akin, parehas lang sila maganda. And take note, nung bata pa ako, naging crush ko pa nga si Catherine Bernardo na napapanood ko siya sa Gawin Bulilit. And nagagandahan rin naman ako kay Andrea Brillantes simula nung bata siya hanggang sa ngayon. Ang next ay maturity. Para sa akin, ang tingin kong mas mature ay si Catherine Bernardo. And ang major na pinagbasihan ko dito ay ang 7 taong edad na pagkakatanda niya kaysa kay Andrea. Sexy. Alam naman natin kung sinong panalo dito. Kahit parehas maliit ang bewang nila, mas malaki naman ang bumper ni Andrea, kaya sa kanyang panalo dito. Public image. Para sa akin, panalo si Catherine Bernardo dito. Kasi maraming lumalabas na issue din kay kay Andrea. Pati parang siya lumalabas na sumira sa relasyon ng Katniel. Final thoughts. Para sa akin, parehas silang panalo. Kasi na-achieve nila ang fame and money na hinahangad lang ng karamihan. And sana matupad din ang hinahangad ko, ang mag-subscribe ka.